Our gospel today and our readings reminds us of the value of persistent prayer. Ano ba yung ibig sabihin ng persistent prayer? Kasi pag sinabing persistent prayer, ito yung pananalangin ng hindi ka nagsasawa at ng walang patid. Pero siguro, para maunawaan natin, ano ba yung ibig sabihin ng pananalangin ng walang patid? Kailangan muna nating maunawaan, ano ba ang ibig sabihin ng pagdarasal? And so the bigger question, for the first point of our reflection is this: why do we pray? Bakit tayo nananalangin? Bakit tayo nagdarasal? Siguro kadalasan, pag sinabi natin ang pagdarasal, ang unang-unang pumapasok sa isip natin is that nagdadasal ako kasi gusto kong sabihin sa Diyos ang nilalaman ng puso ko. Nagdarasal ako kasi gusto kong ilahad sa Diyos yung mga bagay na gusto kong sabihin sa Kanya. But then again, kung babalikan natin si San Agustin, anong sasabihin sa atin ni Saint Augustine? Sasabihin ni Saint Augustine, bago mo pa man ibuka ang iyong bibig, alam na ng Diyos ang iyong ipinagdarasal. Bago ka pa man magsalita, alam na ng Diyos ang iyong sasabihin. Bago ka pa bumulog sa Kanya, alam na ng Diyos ang iyong pangangailangan. In fact, St. Augustine will say, ang pananalangin ay hindi para sa Diyos, kundi para sa tao. Even our Eucharistic prayer, in the common Eucharistic prayers, yung binarasal tuwing weekdays, the Eucharistic prayer form will say, you don't need our praise, and yet our thanksgiving is itself your gift. Hindi kailangan ng Diyos yung pagpupuri ng tao. Hindi kailangan ng Diyos ang panalangin ng tao. Ang nakikinabang sa pananalangin ay ang tao. So siguro tatanungin natin, so para saan pala ang pananalangin? Kung hindi ito kailangan ng Diyos. Dito natin makikita o mas mauunawaan natin ng mabuti ito kung titingnan mismo natin yung pananalangin ng Panginoon. And let me draw your attention to the part of the gospel bago magpakasakit ang Panginoon in the agony in the garden. Kasi yung tagpo, kung titingnan natin ng mabuti, ay unang nagsasabi na human as He is. Tandaan niyo po, si Kristo is both human and divine. And that which is human in Him overtook in terms of fear. At anong naging dasal ni Kristo? Doon sa unang bahagi ng pananalangin niya, Ama, kung maaari lamang, huwag dumaan sa akin ang kalis ng pagpapakasakit na ito. Father, if it's possible, let this chalice of suffering pass over me. Human as He is, He was also overtaken by fear. Tanong, sino pong walang takot dito? Taas ang kamay. Di ba? Lahat tayo, one way or another, may takot. Ako, isang pinakakinatatakutan ko, palaka. Father, kumakain ka naman ng palaka, bakit ka takot sa palaka? Huwag mong balata ng palaka. Uunahan pa kitang tumakbo. Kaya wag niyo po akong hahainan ng, alam ko dito, paborito ng taga San Marcelino yung pilat. Yung maliit na hindi binabalatan, ay, wag. Naalala ko tuloy yung isang madre na kwentuhan ko. Uy, madre pa man din. Sa Mindanao, hindi nyo na itatanong, kumakain din sila ng palaka. At ang luto sa palaka daw, tinola.
Yun nga lang may problema. Kasi yung tinolang palaka, hindi dinalaan. At ang inihain sa kanya ang palaka, hindi na nakatihaya, nakataob. Kaya nag-eye to eye sila ng palaka. At ang nagawa na lang daw ng madre, pagkatapos silang mag-eye to eye ng palakang tinola, o di naunahan din siya ng takot. Lahat tayo, we have an experience when fear overtakes us. Pero dito natin makikita sa ikalawang bahagi ng panalangin ng Panginoon, ano ang ginawa ng pananalangin sa Kanya? Dahil sa ikalawang bahagi ng Kanyang paghihirap kahadin sa Getsemani, anong sasabihin niya sa Ama? But not my will, but your will be done. Ibig sabihin, kapag nananalangin tayo, dito natin napapakinggan ang kalooban ng Diyos. Dito itinuturo ng Diyos sa atin ano ang dapat nating maunawaan sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Dito, ang puso ng tao ay unti-unting nahuhubog upang maging kahalintulad ng puso ng Diyos. It is in prayer that God teaches us. Kaya nga sa isang bahagi ng lumang tipan, anong sasabihin? I will take away your stony hearts and I'll give you natural hearts. Aalisin ko ang mga pusong yung nahirati, ang mga pusong matigas, sintigas ng bato. At bibigyan ko kayo ng puso na may kakayahang umibig. At hindi lang yon. Sasabihin pa ng Panginoon, I will write my commandments in your hearts. Isusulat ko, itititik ko ang aking mga utos sa inyong mga puso. And so in prayer, we learn and understand the will of God. In prayer, we embrace the will of God. In prayer, the hearts of men submit themselves to the will of God. Yun ang prayer. Kaya nga in that sense, may dalawang punto tayo pwedeng baunin sa ating mga pagninilay ngayon. At ano yung unang punto? Pray, even if it's hard to pray. Father, anong ibig sabihin nun? Kasi alaminin natin, we always and often pray when it's convenient to pray. Pag napapanahon, kaya nga anong sabi ng ikalawang pagbasa? Admonish, teach, in season or out of season. Maganda yung Tagalog eh. Turuan at pangaralan niyo sila, napapanahon man o hindi. Kaya di ba, minsan pag magdadasal ka, kapag masaya ka, Lord, thank you. Eh di wow. Praise God. Salamat po. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, kapag mayroong nagsisimba ng weekdays na kakaiba ang mukha, pag lumapit at nangumunyo, sasabihin ko kaagad, happy birthday po ba? At alam niyo, hindi ako, madalang akong magkamali. Sasabihin naman nung nangumunyo, salamat po. O, di ba? Naaalala lang natin ang Diyos pag minsan may ipagpapasalamat tayo. Naaalala lang natin ang Diyos kasi may magandang nangyari sa atin. O minsan naman, pag umiiling tayo, ilayo tayo sa kapahamakan ng Lord. Sana po wag umabot yung bagyo sa amin. Yehey. Magdadasal tayo pag may kailangan tayo. Magdadasal tayo kapag napapanahon. Pero paano ba yung konteksto ng pagdarasal ng hindi napapanahon? O halimbawa na lang, ngayon, umuulan.
Pag maaraw, tingnan nyo, ang simbahan natin SRO. Alam niyo yung SRO? Standing room only, marami nakatayo sa likod. Tingnan nyo ngayon, maluwag. Kasi pag pumatak ang ulan, makikilala mo kung sino ang asin, yung mga hindi talaga nagsisimba pag maulan. Takot mabasa kasi matutunaw. O yung mga tansok na tinatawag. Kasi inconvenient eh. Mababasa ako pa. Next week na lang. Wow. Pero yun yung punto eh. Minsan, if it's hard to pray and you persist in prayer, mas makahulugan yung pagdarasal. Father, hindi muna ako nagsisimba. Busy ako sa trabaho. Look. Kung kailan ka busy, dapat mas magdasal ka. Kasi mas kailangan mo ang lakas na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Father, ang hirap magdasal, distracted ako. Tandaan niyo po, ang pagdarasal nanggagaling sa puso. At kung may distraction ka, doon ka magsikap magdasal para matuto kang mag-focus. At huwag po kayong mag-alala. Kasi kahit akong pari, struggle namin yan eh. Kagabi na lang eh. Nakatulog ako. Hindi pa ako nag-rosaryo. Nagising ako ulit alas 10. Sabi ko, mag-rosaryo pa ba ako? Sabay sabi sa Panginoon, Lord, linggo naman ang schedule kanina. May kasal, may libing, kulang lang binyag. Pagod na ako, bukas na ako mag-rosaryo. I fell into that temptation. Itinulog ko. Pero madalas ganun tayo eh. We easily let go of prayer when it's hard to pray. We make excuses when it's hard to pray. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mong bitawan ang dasal, lalo na sa mga oras at pagkakataong mahirap magdasal. Sa mga pagkakataong mas gusto mong magpahinga, huwag ka magdasal. Because the struggle to pray is very, very real. Yung iba dyan sa inyo, kung pa yung nagsisimba ng daily mass, minsan po pagpasensyahan nyo pag nalilate ako ng mga 10 to 15 minutes. Bakit? Kasi po, minsan naging struggle akong bumangon sa umaga. Bakit, Father? Kasi tandaan nyo po, hindi lang naman physical ang pagbangon sa umaga. May emotional factor din yan. Buti nga kayo, may mga asawa kayo, may pagbabalingan kayo ng emosyon nyo. Ako wala. Kaya minsan parang mas gusto ko lang higa lang. Pero sasabihin ko sa sarili ko, Eric, bangon na, magdadasal ka pa at may misa pa. That's why I would be late for 15 minutes minsan kasi yung 15 minutes na yun pa yung oras ng ipagdadasal ko. Halos ayaw kong bumangon. But I have to get up. At iba pa rin yung pagdarasal ng personal kong dasal sa kwarto doon sa pagdiriwang ng banal na misa. Pray even if it's hard to pray. Sabi ko nga sa mga madre kaninang umaga dahil nagsimba sila, aminin nyo sister, pag maraming trabaho minsan sa eskwelahan, yung iba sa inyo lumiliban na doon sa oras ng pagdasal sa chapel. Napangiti lang sila. But that's reality. We even take our work as an excuse not to pray. Nagtrabaho naman ako, naglingkod naman ako, excuse na yun sa pagdarasal ko. Hindi po. God is telling us, persist in prayer, even in difficulty. At ano yung pangalawang punto? Trust God's
perfect time. Ano ibig sabihin ng trust God's perfect time? Ibig sabihin, ang Diyos sumasagot sa dasal, pero pagtiwalaan mo, kailan ito ibibigay ng Diyos? And I'm not just talking about yung ibibigay ng Diyos na mabuti, but I talk about the good and the bad. Kasi kadalasan din, iniisip lang natin, answered prayer ako, kasi yung iniling ko, binigay. Pero tandaan naman natin, minsan may mga ipinagdadasal tayo, suntok sa buwan. At kahit sabihin natin makapangyarihan ng Diyos, hindi gagawin ng Diyos yung ipinagdarasal mo dahil minsan hindi makakabuti sa'yo. Kung dadasal mo lang sa Diyos, Lord, sana gumanda ako. Minsan ang pagganda suntok sa buwan yan. Naalala ko tuloy yung bata, no? May bata raw. Araw-araw umuwi ng bahay nilang umiiyak. Mama, pinuli na naman ako. Sabi ng nanay sa bata, ano ba kasi daw? Bakit ka binubuli? Pangit daw ako. Tinignan ng nanay yung bata. Napabuntong hininga yung nanay. Ay, anak. Alam mo, sabi ng kasabihan, ang kagandahan ay nasa loob. Kaya utang na loob. Huwag ka nang lalabas ng bahay. Pero what's the point? Minsan yung dasal mo, ibibigay ng Diyos kung makakabuti sa iyo. Pero may pagkakataon yung dasal mo, hindi ibibigay. Kasi alam ng Diyos, ikapapahamak mo eh. At may mga pagkakataon din, yung ipinagdarasal natin ay hindi ipagkakaloob kasi kailangang manaig ang kalooban ng Diyos. Bakit mo kinuha yung aking asawa? Bakit nag-iwan akong nag-iisa ngayon? Sometimes, God's will must prevail, not the will of men. Ba't hinayaan mo mawala yung kabuhayan ko? Baka kasi yung kabuhayan na yun ang magpapahamak sa'yo. Hindi man ikapapahamak mo physically, baka ikapahamak mo naman sa spiritual na buhay mo. Naalala ko tuloy minsan yung isang kwentuhan namin ng nanay ko. Sabi niya sa akin, anak, alam mo matagal ko nang pinagdarasal na yumaman ako. Sinagot ko, hindi ka yayaman. Sagot sa akin ng nanay ko, sa paano mo na ugali mo? Anong hindi ako yayaman? Oo nga, hindi ka yayaman kasi alam ko ang dahilan ba't gusto mong yumaman. Sinabi mo na sa akin yan nun eh. Bibigyan mo ng pera yung pinsan ko, bibigyan mo ng ganito, bigyan ng ganyan, lahat bigay. Sabi ko, hindi ka yayaman kasi tuturuan mo lang yung mga kamag-anak natin maging tamad at linta. Kaya hindi nakakabuti minsan yung mga hinihingi natin. Pag ito'y hindi binigay ng Diyos, trust God that it is not for us. Or maybe something greater is according to the plan of God. Yung kalooban niya ang dapat na manain. Ba't nagdidindil ako ng asin ngayon? Ba't kinuha ang ganitong mahal ko sa buhay? God has His reasons. And everything, if we trust the timing of God, is for our good. May buting idudulot, anuman ang ipagkaloob ng Diyos. Prayer. We pray upang matuto sa aral ng Diyos. We pray upang magkaroon ng pagkakataong makinig sa Diyos. We pray upang ang puso natin ay maging larawan ng puso ng Diyos. Amen. Yes, awesome.